Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Ang Balita Ngayon. Title, Aray! Ots! Sa reyna ng fake news, Claire Castro. Ito ang reaksyon ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque matapos ang paglilinaw ng Department of Justice na hindi umano inaresto si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico sa Czech Republic sa ilalim ng kanilang batas. Para kay Roque, ang pahayag ng DOJ ay tila pagpapatibay o vindication sa matagal na niyang sinasabi na walang naganap na pag-aresto sa kabila ng naunang pagtulig sa laban sa kanya. Sino ngayon ang fake news? Yon ang tanong ni Attorney Roque. Matatandaan na una nang iginit ni Roque na mga panayam na hindi umano na ditine or naaresto si Ko at mismong si Ko pa umano ang nagkumpirma nito sa kanya. Wala pong in custody, walang in detention, wala pong arrest. Yan ang naunang pahayag ni Attorney Roque. Ang reaksyon ni Roque ay dumating matapos linawin ng Department of Justice sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita na kanilang maging maingat sa paggamit ng terminong arrest dahil ito ay nakadepende sa jurisdiction ng bansa. Sa kabilang banda, nauna nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos na si Ko ay inaresto at nasa kustodiya ng Czech authorities, isang pahayag na naging sentro ng kontrobersya. Bago pa ang paglilinaw ng DOJ, nagbigay ng babala sa publiko si Claire Castro na huwag basta paniwalaan ang mga pahayag ni Roque na ani ay nagpapakalat umano ng maling impormasyon o fake news. Sa liwanag ng pinakabagong development, muling nabuhay ang diskusyon kung sino ang dapat paniwalaan, lalo na ang DOJ mismo ang naglinaw na hindi inaresto si Ko sa ilalim ng Czech law kundi nasa ibang uri ng custody habang isinasagawa ang koordinasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa DOJ, mahalagang maunawaan na ang paggamit ng salitang arrest ay may technical na kahulugan sa batas at hindi basta-basta gamitin kung walang jurisdiction sa bansang kinasasangkutan. So, at least, ngayon, napatunayan na natin na mas nagsasabi ng totoo si Attorney Roque kumpara sa Pangulo, kumpara kay Auntie Claire Castro. Dahil mismo na ang DOJ nag-confirma na hindi na-aresto, hindi na-detain si Saldico. So, ano kaya ang kalagayan ni Saldico? Hindi ko pa masyadong, ito, opinion ko lang ito, baka nasa custody ng pulis. Kasi nung nasa custody ng pulis, parang nakadetine rin yun. So, malaya ba siya na nakakagalaw sa Prague or Czech Republic sa ngayon? Yun ang yun ang tanong ko. Ang sabi ni Attorney Roque is na baka mag-apply si Saldico ng asylum. So, ano ang kalagayan ngayon ni Saldico sa Czech Republic? Undocumented alien? O ano yung status niya? Yun pa ang malabo. So, one thing is sure, yung sinasabi ni Secretary John B. Cremulya na
makakabalik si Saldico in 3 weeks time, wala na yun. Suntok sa buwan na yun dahil mismo ang isang Czech immigration law expert, si Madam Magda Faltova, na interview ng Jamie News, na sinasabi niya na there is no way that Saldico can be back to the Philippines in just a matter of 3 weeks. Dahil kung nasa kustudya ng pulis si Saldico, it will take months bago ito ma-release pauwi ng Pilipinas. It's either administrative road, deportation, administrative, or criminal, yung kanyang kaso dito sa Pilipinas na corruption. So, mas matagal na naman yun. Kaya, wala na. Kung mag-apply si Saldico ng asylum, it will take years bago madesisyonan ito. Kung ma-approve ang kanyang asylum application, hindi na siya makakabalik. Kagaya si Attorney Roque, more than 1 year na siya sa Netherlands, wala pa rin resulta, kaya nandun pa rin siya. So, good luck po, Secretary Boying Rimulya. Secretary John Vic Rimulya. Next time, huwag mo na kayong masyadong mag-announce ng ganun para hindi kayo makuryente. I-verify muna yung mga impormasyon. So, ang pagkalap ng fake news ay dapat pigilan. Mayroong ipinost ni Teo Moreno, yung mga pahayag ng palasyo na labanan ng fake news, labanan ng fake news. Yung pala, ang palasyo mismo ang nagpakalat ng fake news pagdating dito sa kalagayan ni Saldico. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang mga yero nga ipangatag sa mga tao, so naay nagkuha karon. Nagkuha. Pamilya. Ano ni sila ang tabangan. Karon abot na gyud ang gihatag namo nga hero. Og karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo giro, so mo na ni ang iyang atop nga mga hero nga buslot na. So karon mapulihan na gyud ni kay magatop naman siya. So mga kuan na gyud buslot na gyud kaayo kay isklastipan ra gani ang uban. Og karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag na hero, so napulihan na gyud tong atop nga mga buslot na. Sa nagtabang sa sir, nakaatop na gyud ni antos mi sa ulan. Salamat kaayo. Salamat sa Ginoo nga dili na gyud mi maulanan kay nakaatop na mi. Oh, pila dayto katuig ang inyong atop na nga bago pa na pulihan? Ano to mga 20 na katuig kapin. 20 na kapin katuig. Oh, so karon pa gyud mo nakaatop.
So salamat kayo nang